Maituturing ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa na may mayamang kultura. Mula sa pagkain, kaugalian, selebrasyon, paniniwala at mga ritual. Isa sa mga napapangalagaang kultura at ritual sa bansa ang ating pag-uusapan ngayong araw. At ito, ang Santiguar. Ayon sa kasaysayan, ang Santiguar ay isa sa mga kultura na isinasagawa ng ating mga ninuno ilang libong taon na ang nakakaraan bago pa man masakop ang bansa ng Espanya. Sa panahon kung saan ang modernong mga kagamitan at pamamaraan ng panggagamot ay hindi pa nadidiskubre, ang Santiguar ang naging sandigan ng ating mga ninuno para mabigyang lunas ang kanilang mga karamdaman. Una itong naitala sa Pilipinas noong ika-16 na siglo sa panahon na nagsisimula pa lamang tayong sakupin ng mga taga-Espanya sa pamumuno ni Fernando de Magallanes o mas kilalang Ferdinand Magellan. Babaylan o balian sa Bicol ang tawag sa mga katutubong manggagamot noong panahong iyon. At karamihan sa mga ito ay babae. Para po sa inyo, ano po ang definition nyo ng salitang albularyo? Ano po siya, traditional na healer, shaman. Shaman ba traditional? Maya, hindi ka ngayon nakaliling ng ay, hindi ka ngayon nililing ng pagtipot, mga tawo, ako lang tabang yun sa para sa kuya na kita na upuhan. Ang albularyo ay itinuturing na isang mga gamot na gumagamit ng iba't ibang uri ng ritual o iba't ibang uri ng dasal pareho sa sinaunang pamamaraan ng panggagamot. Kabilang sa mga pamamarang ito ang pagsindi ng isang kandila at isang babasaging plato upang malaman ang sanhi ng sakit ng isang tao. Partikular ay patungkol sa kagagawa ng masasamang elemento. Sa gitna ng mga bagong imbensyon at pag-usbong ng maraming ospital na mas nakapagbibigay ng epektibong lunas para sa mga karamdaman, marami pa rin ang mas tumatangkilik sa Santiguar, kadalasan sa mga malalayong baryo ng Pilipinas. Dahil ang mga modernong kagamitan o malalaking ospital ay bihira sa mga probinsya o rural na pook sa bansa. Isa ang Bakakay Albay sa mga lugar sa Bicol na may mayamang kultura. Sinasabi na dito makikita ang ilan sa mga kilalang albularyo na may iba't ibang pamamaraan ng panggagamot. Ngunit dahil sa umiiral na globalisasyon, ayon sa ilang mga pananaliksik, ang naturang kultura ay paunti-unti nang nagbabago at naglalaho. Ako man po ang higpit ng mga albularyo dito sa mga upang matugunan ang unti-unting paglaho ng kultura at ang umiiral na mga maling impormasyon at interpretasyon tungkol sa Santiguar, tinungo ng aming grupo ang lugar ng Bakakay upang maghanap ng ilang katutubong manggagamot upang magbigay linaw at mas mapangalagaan ang kultura na unti-unti nang nawawala.
Dito sa Barangay Buanga, aming nakilala si Ate Mila. Di niya tunay na pangalan. Ang pamamaraan ng kanyang pagsasantigwar ay santigwar sa plato. Isa itong ritual kung saan gumagamit ang manggagamot ng plato at kandila bilang pangunahing kagamitan sa pagpapagaling ng iba't ibang sakit, partikular ang mga nalamang lupa o nasino sa Bicol. Pinuntahan namin ang nasabing lugar kung saan nakatira ang manggagamot na itatago natin sa pangalang Ate Mila. Nang nakarating na kami sa kanyang tirahan, ay bubungad agad ang napakadaming santo na nakapalibot sa kanyang lugar kung saan mismo siya nang gagamot. Kapag merong pasyenteng dumating, pinapapasok ito ni Ate Mila at pinapaupo sa katapat niya. Pagkatapos umupo ng pasyente, ay tinatanong niya kung ano ang nararamdaman nito. Ano naman mati mo, Noy? Ako po ang sagoyang puso. Lilinisin niya ang kanyang mga kagamitan. Pupunasan niya ang plato gamit ang tela upang masigurong malinis ito. Nagsindi na rin siya ng kandila gamit ang posporo. Tatayo ang manggagamot at habang nakatayo ito ay hahawakan niya ang ulo ng pasyente at tahimik niyang sisimulan ang proseso ng pagsasantigwar sa pagdadasal ng miracle prayer at healing prayer. Pagkatapos niyang magdasal, siya ay uupo at tatanungin ang pangalan ng pasyente. Anong pangalan mo? Juan po. Habang hawak niya ang plato sa kabilang kamay, gagamitin niya ang kanyang hintuturo upang isawsaw sa tubig na nakalagay sa maliit na lagayan at susulatan niya ang likod na bahagi ng plato ng pangalan ng pasyente na may kasamang 3 krus. Itatapat niya ang plato sa pasyente at magdadasal ng tahimik. Ilalagay niya ang plato na nakatalikod sa ibabaw ng nakasinding kandila hanggang sa magkaroon ito ng kulay itim. Pupunasan niya ng malinis na tela ang plato at dito makikita ang nabuong mga imahe sa plato. Anong nailing mo? Hindi ko man po aram. Sa pamamagitan ng mga iba't ibang imaheng nabuo sa plato mula sa usok ng kandila, ipapaliwanag ng manggagamot ang naging sanhi ng karamdaman ng pasyente. Pagkatapos na maipaliwanag ang interpretasyon tungkol sa mga imaheng nabuo sa plato, na sanhi na rin ang pagkakasakit ng pasyente, ay sasabihan niya ito ng mga dapat gawin para ito ay gumaling katulad ng pagkain ng masusustansya upang maiwasan ang magkasakit. May mga pagkakataon na inaalok niya ang kanyang mga pasyente ng mga supplement na kanyang ibinibenta para mas lumakas umano ang kanilang pangangatawan. Sa parehong pamamaraan at kagamitan sa pagsasantigwar,
amin ding nakilala si Ate Olive. Pinuntahan ng aming grupo at nakapanayam ang nasabing albularyo upang malaman ang kanyang proseso sa panggagamot. Dito sa Barangay 13, kilala ang manggagamot na si Ate Olive, di niya tunay na pangalan, sa kanyang pamamaraan ng pagsasantigwar sa plato. Detalyado niya na ibinahagi ang ilan sa kanyang karanasan at pamamaraan, ngunit tumanggi siya na humarap sa kamera at ipagbigay alam ang kanyang personal na impormasyon sa publiko. Base sa aming obserbasyon at nakuhang impormasyon. Pagkapasok ng pasyente sa loob ng kwartong gamutan, inuutusan sila na isulat ang kanilang pangalan sa isang maliit na kwaderno. JB? Pwede mo pasantigwarin yung aki ko. Bago simulan ang pagsasantigwar, isang pagdarasal ang isinasagawa ng albularyo upang humingi ng gabay at lakas mula sa Panginoon at sa kanyang gabay ng mga spirito. Ano nangyari sa iyo? Nakulog dada. Para masiguro ang kaligtasan at kalinisan, sumusuot ng surgical gloves ang manggagamot sa kanyang kanang kamay. Matapos maisuot ang gloves ay sisimulan na niyang punasan at linisan ang plato na gagamitin para masigurado na walang dumi na maaaring makaapekto sa kanyang panggagamot. Matapos nito ay sisimulan na niyang sindihan ng kandila. Gamit ang hinduturo ay guguhit siya ng krus sa ilalim na bahagi ng plato gamit ang tubig na nasa loob ng isang maliit na lalagyan. Matapos maguhita ng simbolo na krus ang ilalim na bahagi ng plato, ito ay marahan at paikot niya na itatapat sa sinindihang kandila. Pagkatapos ay marahan niya ito na pupunasan gamit ang isang tela. Ang proseso ay 2 beses na inulit. At sa pangatlong beses, bago punasan ulit, ay 10 beses niya na ipinaypay ang plato sa ere ng mabilis bago ito pinunasan. Ang imahe na nabuo mula sa plato ay ipapaliwanag na ng albularyo sa kanyang pasyente. Anong pagka-ano mo dyan? Merong mga pagkakataon na kapag masyadong malakas ang elemento na nagpapahirap sa pasyente, ay sinasaniba ng albularyo ng kanyang mga gabay para tulungan ito na mapaalis ang masamang espiritu at mapagaling ang pasyente. Isa itong patunay na malaki ang ambag ng kultura hindi lang sa identidad at pagkakakilanlan ng bansa, kundi pati na rin sa larangan ng kalusugan. Tiyak ng ilan sa atin ay pamilyar na at nasubukan ng magpagamot sa albularyong gumagamit ng santigwar sa plato. Ngunit alam niyo ba na bukod sa kandila at plato, may pamamaraan pala ng tradisyonal na paggagamot gamit lamang ang isang itlog.
Marahil ang ilan sa atin ay mapapaisip na kung papaano matutukoy ng isang itlog ang sanhi ng pagkasakit ng isang tao. Ito raw ang naging takbuhan ng ilang residente ng Upper Bonga para mabigyang lunas ang kanilang masamang karamdaman. Dito sa Purok 2 ng Upper Bonga, aming nakilala si Tia Maling, ang kilalang albularyo na gumagamit ng itlog sa paggamot o mas kilala sa Bicol na Santiguar sa Bunay. Isa sa mga nakakamanghang katangian na taglay niya bilang manggagamot ay kaya niyang matukoy kung sino sa mga pasyente ang kailangan talagang dumaan sa proseso ng kanyang paggagamot o santigwar. Pagkakita niya pa lang sa mga ito papasok ng kanilang bahay, kaya niyang sabihin kung ito ay kailangan talagang gamutin o isantigwar. Mga pasyente niya na rin mismo ang bumibili at nagdadala ng itlog na gagamitin sa panggagamot. Sisimulan niya ang proseso ng panggagamot sa isang dasal habang nakaangat ang kanyang kamay malapit sa taas ng ulo ng pasyente. Dito niya mararamdaman ang kakaibang init mula sa katawan ng may sakit na pasyente na maaaring ikonekta sa kagagawa ng masamang elemento. Para kay Tia Maling, ito ay nakatitindig balahibo na pangyayari dahil alam niyang malakas ang engkanto na nagpasakit dito. Hindi niya isinasabay ang pangalan ng kanyang pasyente sa mga dasal. Pagkatapos niyang dasalan ng pasyente, ay isisunod niya na ang pagdarasal sa itlog. Ito ay kanyang isinasagawang ritual upang mas maging epektibo ang paggagamot. Bibiyakin niya ito gamit ang kutsara, pagkatapos dahan-dahan niyang isasalin ang laman ng itlog sa isang babasaging pinggan. Sa pamamagitan ng pula o yolk ng itlog, makikita niya rito ang nabuong imahe na may kinalaman sa pagkakasakit ng pasyente. May kakayahan si Tia Maling na bigyang kahulugan ang mga imahe na nakalarawan sa pula ng itlog. Makikita niya ang isang figura o anyo ng malaking tao nang ibig sabihin ay naengkanto o nasino ang pasyente. Pagkatapos malaman ang rason ng pagkakasakit ng pasyente, kukunin niya na ang isang kapirasong papel na ginupit-gupit para magkaroon ng isang pattern. Ibababad niya ang papel sa itlog na nakalagay sa pinggan. Kukunin niya ito para lagyan ang nabasang bahagi ng papel ng isang pulbos na tinatawag na puti. Ibababad niya ulit ito sa itlog at kukunin para itapal o ilagay sa apektadong parte ng katawan ng pasyente. Ang papel ay parang salon pass. Base kay Tia Maling, ito ay nagsisilbing pangontra sa engkantong nagpapasakit sa pasyente. Kinaumagahan ay bubuti ang karamdaman ng kanyang pasyente.
Sa kabilang dako, tinungo rin ng aming grupo ang barangay Igang kung saan nakadaupang palad at nakapanayam namin si Tatay Melchor na kilala sa larangan ng pagsasantigwar sa naturang lugar. Ang kanyang estilo ay naiiba rin o di pangkaraniwan at ito ay kilala sa tawag na santigwar sa papel. Sa kanyang tahanan, detalyado niyang ibinahagi sa amin ang kanyang karanasan at pamamaraan sa panggagamot. Base sa aming obserbasyon, sa pagdating ng pasyente ay iniimbitahan nito na pumasok at inaanyayahang umupo sa kanilang balkonahe kung saan ay nakahanda ang mga kagamitan na ginagamit niya sa panggagamot. Hihingin niya ang kamay nito at susuriin ang dalawang hiniliit kung saan kapag nakitang pantay ang haba ng mga ito, nangangahulugang ang karamdaman ay hindi dala ng nuno, lamang lupa o anumang elemento o sino kung tawagin sa Bicol. Subalit, kung ang mga hiniliit naman ay hindi pantay, nangangahulugan naman ng maligno o masamang elemento ang sanhi ng karamdaman. Oh, yan. Wala ba? Oh, yan. Asa tigwaron. Anong tigmati, ma'am? Dito ay tatanungin na ang pasyente kung ano ang kanyang nararamdaman o iniindang sakit. Dito na magsisimula ang proseso ng kanyang paggamot. Una ay kukuha o magpupunit siya ng isang pirasong papel at mananalangin. Pangalawa ay aalamin niya ang pangalan ng pasyente at mananalangin ulit. Nangyarang hindi. Sunod ay ibibigay niya ang papel sa pasyente kung saan uutusan niya itong ilagay sa kanyang noo. Pagkatapos ng mga ito, kukunin niya ulit ang papel at dito ay ipapakita niya na ang imaheng nabuo o pinapakita na sa paniniwala nila ay isang nuno o lamang lupa na naging sanhi ng karamdaman ng pasyente. Yan. Walang naglalaki. Yan, ma'am. Yan, kasi na tayo. Pagkatapos ipaalam at ipakita ang imahe sa pasyente na sinasabing siyang sanhi ng karamdaman, kukunin niya ulit ang papel at doon ay guguhit siya ng formang krus gamit ang langis ng niyog. Habang hawak ang papel ay mananalangin siya. Pagkatapos manalangin ay ibibigay niya na ito sa pasyente at uutusang ilagay ito sa kanyang dibdib. Mananalangin naman ulit siya habang nakahawak sa ulo ng pasyente at hihipan ito.
Susuriin niyang muli kung pantay na ba o hindi ang hililiit ng pasyente at itatanong muli kung ano ang nararamdaman nito. Sa pagkakataong ito ay tapos na ang proseso. Iba yung pananampalataya sa puong may kapal. Ito ang pinakamahalagang sangkap ng pagsasantigwar ayon kay Tio Marlon. Hindi man siya gumagamit ng kung ano-anong kagamitan sa kanyang panggagamot, ay mahiwaga niyang napapagaling ang mga mahihiwagang karamdaman ng kanyang mga pasyente. Kakaibang proseso, kakaibang estilo, ating tunghayan ang santigwar sa pangadji. Ang santigwar sa pangadji ay isang uri ng tradisyonal na panggagamot na karaniwan lamang ginagamit upang mapagaling ang isang pasyente na sinasaniban ng mga masasamang elemento. Dahil sa komplikadong sitwasyon, may mga pagkakataon ang albularyo mismo ang tumutungo sa bahay ng pasyente upang doon isagawa ang panggagamot. Aday! Sabang ko pati yung hanap ni mama mo. Ano na yan sa'yo mo? Hoy! Alas ka! Hoy! Tama na! Aday! Tama na! Tama na! Ano yan sa'yo mo? Karaniwang sinisimulan ang santigwar sa pangadji sa pamamagitan ng pagtatanong ng albularyo kung ano ang nangyayari sa pasyente. Aday! Tama na! Aday! Anong kaipon mo sa iya? Matapos malaman ang dahilan, sisimulan na ng albularyo ang panggagamot sa pamamagitan ng pagpupwesto ng kanyang palad na may kaunting distansya sa taas ng ulo ng pasyente. Matapos maipwesto ang kamay, marahang ipipikit ng albularyo ang kanyang mata at sisimulan ang pagdarasal ng mga Latin na pangadji o panalangin upang maitaboy ang masamang espiritu na gumagambala sa pasyente. Matapos ang panggagamot, karaniwang binibigyan ng albularyo ang kanyang pasyente ng isang agimat na siya mismo ang gumawa upang maprotektahan ang kanyang mga pasyente laban sa anumang banta na panganib ng mga masasamang elemento. Ang agimat ay gawa sa kahoy at bao ng nyog na kanyang hinulma at inalaya ng mga dasal upang mas maging epektibo. Santigwar sa plato. Santigwar sa bunay. Santigwar sa papel. Santigwar sa pangadji. Iba't ibang albularyo, iba't ibang pamamaraan. Ngunit iisa ang layunin at ito ang makapagbigay lunas sa natural na mga karamdaman at karamdaman na dulot ng mga kakaibang nilalang. Naging moderno man ang panahon, huwag pa rin natin kalimutan ang iba't ibang tradisyon, iba't ibang paniniwala
at ang ating mayamang kultura na pamana sa atin ng ating mga ninuno.